Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Capi at yung mga bago po nating mga viewers. At binabati ko po kayo ng isang masayang pagpasok po ng bagong taon, itong 2024. At ang aking pong pinagdarasal ay naging masagana po ang inyong pagsiselebrate at maging abundant po kayo sa buong taon na ito. Saan man kayong parte ng, nasaan man kayo sa anong parte ng mundo. At yung celebration na yun ay nakasama niyo po yung mga mahal niyo sa buhay. Kung malayo man kayo, pinagdarasal po natin na kahit papano po yung kanilang pagmamahal, no, ay naiparating sa inyo itong pagpasok ng bagong taon. Okay, so copy. Tignan natin kung ano yung message na makukuha natin sa iyo para itong January 2024. Ano yung message para kay Capricorn? I don't know where to start. They have hurt me. And painful memories. Wow, parang nakikita ko dito, copy, na may pinagdaanan, no? May pinagdaanan ang naging yung nakaraan. Kaya kung gaba parang mahirap magsimula muli. No, lalo na kung naging masakit yung memories na yon. Yung magiging painful kasi is maraming bagay yung iba-ibang sitwasyon natin, depende sa nangyari sa inyo. Pero definitely nagdulot ito ng sugat sa ating damdamin. No? Because they have hurt me. Nasaktan siya. Nasaktan ang iyong damdamin sa mga masasakit na alalahanin o memories na naibigay nitong relationship na to sa'yo, Capricorn. Kaya medyo, kung gaba pagdating sa pag-ibig, medyo cautious ka, no? Takot ka. Medyo nag-iingat ka na hindi agad ma-fall in love o hindi maulit muli yung nangyari sa'yo noon. Kasi kung gaba natuto ka na you've learned, no? You've experienced the pain and you don't want to do that or experience it again. Ayaw maulit muli. Okay, so tignan natin sa tarot kung ano yung message na makukuha natin dito. Ano po yun? Okay, yung jumping card is the Knight of Pentacles, the Eight of Wands, the Two of Cups, the Death, and the Seven of Wands. Bottom niya is the Ace of Wands. Okay, Capricorn. Of course, ang gusto natin is yung panibagong pag-umpisa. A new beginning with the Ace of Wands. Something that's very passionate. No, yung may init. Yung meron talagang chemistry. Yung merong attraction. Yun yung gusto natin eh. Hindi yung basta-basta na mag-aano lang kayo. Mag-umpisa lang kayo na magkaroon ng relationship o magkakaroon ka na makikipag-relationship ka kasi dahil kung ba nakakantsawan ka,
kaya naisip mo, sige na lang, papatol na lang ako. Pero hindi yun eh. Gusto mo talaga ng panibagong pag-umpisa kasi yung nadaanan mo ng nakaraan, masakit. Siyempre, para maalis yung pain na yun, you need a replacement for that pain, which is to have a new beginning. Something that is exciting, that is happy, fun, new, bago, na talagang magbibigay ng panibagong pag-asa o buhay sa iyong pakiramdam or feelings. Na it is truly wonderful to be in love again, especially kung talagang this is the one for you. Ito na yung tamang tao para sa'yo. At hindi yung tipong player energy lang. You want a new beginning that is not somebody that is hindi mo maaasahan. But you want somebody na talagang who is balanced. Temperance is the energy coming from a Sagittarius, no, Capricorn. Gusto mo yung ganong feeling na, o yung ganong tao na sigurado ka na hindi ka basta-basta ipagpapalit kahit kanino. Kasi ang energy nitong Knight of Wands na to is ganon. Yung ipagpapalit ka o pupunta lang sa'yo, mag-e-effort lang sa'yo pag gusto niya. Pag hindi niya naramdaman o hindi niya feel, andun naman siya sa ibang tao. Which is, that's not the kind of new beginning that you're looking for. Diba? You wanted somebody na talagang balance, somebody who is practically right for you, yung bagay para sa'yo. Now, yung nakaraan kasi, in the past, Capricorn, with the Knight of Pentacles, mabagal lahat ng pangyayari. Things are very slow, especially when it comes to relationship. You don't give away right away yung pakiramdam, yung feelings, no? You hold on to it. You don't say anything. Kung gaba parang hindi ka nagbibigay ng pahiwatig or any effort at all. Parang limited lang o simple lang yung galaw mo. No, hindi ka naman isnabera, hindi ka naman not totally walang salita, no? But in other words, very minimal yung reaction or behavior towards this person. Because the fact that you still wanted to know more about the person, kung ito na ba talaga yung para sa'yo, and also want to find out for yourself kung siya na ba talaga ang gusto ko. Baka kasi hindi pa. And ito yun ito yung siguro one energy na it is good to be slow and sure. Pero minsan kasi yung sobrang kabagalan natin, hindi rin nagiging maganda. Kasi kung sobrang bagal naman to a point na wala talagang kagalaw-galaw o walang movement o walang developments, yung person na nagpa-pursue sa'yo, mawawalan talaga siya ng gana. Kaya kung gaba parang instead na magpatuloy, nawawala. Okay? Kasi nga ang kailangan o yung kulang, ang problema is walang communication. You need to communicate. You need to express yourself. You need to reciprocate para naman pantay o makita ng tao na may pag-asa pala ako dito. Hikapi. Gusto pala niya ako. Yung ganon. Kasi kung wala kang pinapakitang any positive reaction or behavior towards the person, iisipin niya agad na given all the efforts na binibigay niya sa'yo, time and energy and everything, wala pa din. Hindi ka niya gusto. O hindi mo siya gusto. Okay? Kasi ang inaano naman ng person mo, your person is doing everything to show exactly that he or she loves you. No? Mahal ka niya. Na honest ako sa'yo, na this is what I wanted, that I find you to be the one for me. Ang feeling ko, ikaw yung aking soulmate.
na ikaw yung makakatuluyan ko panghabang buhay, ganun. Pinapaalam niya na sa'yo. At syempre, ang intention niya with the death card is to, transform, to change. Kung ano man yung bagay na hindi mo gusto, willing siya na alamin ito so that things will, magkaroon ng magandang growth yung inyong relationship. Kaso, yung nangyayari nga is you are very close off, sinasarado mo yung sarili, and very defensive. Very protective of your heart. Kasi nga because of what I think you have experienced sa past. No? Which is, ayan ngayon na nagiging, downfall. No? Hindi mo alam paano mag-umpisa muli. Because you have protected your heart so tightly na sobrang as if nobody can really enter or get into your heart. Ngayon, pag mayroon ng opportunity na somebody's coming in at seryoso sa'yo, with the Two of Cups energy, hindi mo naman alam paano mag-umpisa. Paano mo ulit bubuksan yung puso mo. Paano magmahal. Kasi ang nararamdaman mo o na sa isip mo palagi is yung time na nasaktan ka at yung mga masasakit na memories na na-experience mo sa mga past relationships mo o do sa ex mo. You have to let these two things heal. Kailangan siyang gumaling. Maalis siya sa'yo. Matanggap mo na ito ay dumaan ka sa ganitong proseso na lahat naman tayo dumadaan dyan. But you have to understand kung bakit nangyari yan sa'yo. Tanggapin mo yung pagkakamali. Kung meron man, tanggapin mo at matuto ka at move on, move forward. That's how to heal. No, move forward. Because you know that there is somebody coming in na mas okay kaysa nung dati mo. Hindi gagawa ng paraan o sitwasyon si God na may mawala sa buhay mo kung sa tingin niya okay na yung tao na yun para sa'yo. Pero kung iisipin nyo, mga mahal kong kapi, bakit nga ba nawawala yung tao? Bakit ka nagkakaroon ng mga excess? Kasi hindi siya yung tamang tao para sa'yo. Inalis siya ni God, ni universe sa'yo kasi meron pang isang dadating na tama. Compatible kayo. Okay? Kasi, yun nga, the reason behind that is, kasi kung yun na nga yung perfect, kung siya na nga yung tamang tao sa'yo, yung ex mo, di sana, hindi na wala yan, di sana nagbalikan kayo ulit. Pero kung talaga nakita mo na hindi na pwedeng maayos, o nag-move on na siya, umalis na siya, nalimutan ka na niya, na meron na siyang iba, kasi nga, hindi yan ang para sa'yo. Somebody else is coming towards you na mas bagay kayo. Okay? Tingnan natin, bakit andito yung Knight of Pentacles? Andito yung Knight of Pentacles. We have the Five of Cups. We have the Devil. And, the Three of Swords. May gulay. Copy. Hindi ko ginagawa to ng ganang-ganan lang. Kasi naman nag-shuffle ako. Bakit nga ba ang bagal mo? Kasi, meron kang regrets ng mga past mo. Ayan, di ba? Painful memories. Ito yan Meron kang regret na naging toxic. Kasi toxic yung mga relationship. No? Obsessive, toxic, masama, hindi bagay sa'yo. Nagdulot lang ng heartache. Sakit sa damdamin. Nasugatan lang ang puso mo. Diba? Kaya, ikaw, hindi ka nagmamadali, hindi ka kumikilos, hindi ka in a hurry. In other words, hindi ka nagmamadali nga. Because of what happened in the past. Yung painful memories na yan, ang pumipigil sa'yo para umusad.
Now, tignan natin, no? Yung Two of Cups. Ba't andito yung Two of Cups? Bakit andito yung Two of Cups? We have the Ten of Swords, the Eight of Cups, and the Two of Wands. Yung intention ng person mo is talagang ipakita sa'yo na seryoso siya, no? Mahal ka niya. Na gusto niya ipakita sa'yo na nasaktan ka man noon with all those bad pains or experiences that you have gone through. Hindi siya yung tipong basta iiwan ka. Alam mo yun, kasi naiintindihan ka naman niya eh. Naiintindihan ka niya na marami kang pinagdaan ng pain sa nakaraan mo. Pero siya yung tipo ng tao na hindi basta tatalikod sa'yo nang walang matinding dahilan. Kaya, parang nag-iisip siya, no, trying to think of what would be the next move. Ano bang dapat kong gawin? Just to prove to you na kung ano yung na-experience mo dati, hindi ko gagawin yun sa'yo. No, hindi ko kayang saktan ka katulad nung naramdaman mo dati. Okay? Now, ba't andito yung Death card? Ba't andito yung Death card? We have the Nine of Pentacles, Judgment, and the Page of Pentacles. Ngayon, ang gusto niya kasi, intention niya is, sige, kung kailangan ko magbago, I will change, I will transform myself. Maging ano lang tayo, no? Yung kung parang ipakita mo naman na may interest ka rin sa akin. Kasi sa ngayon nakikita ko, mas preferred mo maging single. Copy? No? You prefer to be single as if this is already your decision. No? Ito na yung nagiging decision mo. Kasi nga, yun yung tipong message na pinapakita mo sa akin. You know, by being happy to be single, and that's already the decision that you are making or showing me, or ito yung message na gusto mong iparating sa akin, na preferred mo na mas mabuti pa maging single na lang ako. Okay? So, kung parang if there is a need to transform or to change, you just want to stick being single or remain to be single. Now, bakit andito yung Seven of Wands? Bakit andito yung Seven of Wands? We have the Wheel of Fortune, the Page of Wands, and the Ace of Cups. Ano ba yung pinoprotektahan mo dito? You've been very protective, defensive of your heart, of your feelings. And because of that, nagbabago tuloy yung takbo ng iyong kapalaran. No? Kasi kahit na may mag-message sa'yo ng may somebody is interested in you or find you very attractive and wanted to have a new beginning in love, parang ganito ka pa rin, katigas. No? Ang sagot mo, no, thank you, no, thank you. I'm not interested, I don't have time. Hindi ikaw yung priority ko, hindi ngayon, not now. Kasi nga, ang nasa isip mo lagi is yung nangyari nung nakaraan. No? It brought you so much pain. Kaya kahit na ito na yung opportunity for a new love, ayaw mo.
You said, no, thank you. No, thank you. Ano bang advice sa'yo? Copy. What's the advice? Anong advice po natin kay Capricorn? First quarter moon in Capricorn, this is you. Unleash your kindest self. No? Let loose. No? Just let it happen. First quarter moon in Leo, be humble. Huwag kang arrogante. O magpakumbaba ka. Be humble. Okay? Full moon in Gemini, embrace the flow of life. Embrace the flow of life. Ang gulong ng buhay. No? I'll pick up the cards. Dali lang. Ang gulong ng buhay is the wheel of fortune. Embrace mo yan. Magbabago kasi yan eh. Kung o-open mo rin yung iyong puso sa bagong relationship. Sa bagong love, no? Sa bagong love na dadating. Buksan mo lang. Huwag kang matakot. Alsin mo na sa isip mo yung mga masasakit na memories na nangyari. Natuto ka na dun eh. Just take what you've learned and move forward. That is already in the past. Past is past. Tapos na yan. Hindi mo na yan maibabalik. Ngayon, kung hindi ka natuto dito, tanga ka na lang. Sorry for my French, yung salita ko. But kaya nga matindi, masakit sa puso mo ito, no? Masakit sa puso mo yung nangyari dati. Kasi nga kailangan mong matuto. Kailangan mo may matutunan. Ngayon, kung hindi mo pa rin natutunan yan, uulit at uulit hanggat natutunan mo na. Surely, sa nakikita ko dito, Capricorn, natuto ka na eh. Alam mo na. So, why make the same mistake? Diba? Hindi ka magkakaroon ng same mistake kung alam mo na yung pagkakamali dati. Depende na sa situation mo. You know your situation. Diba? Ang sinasabi ko dito, in general, kung ano man yung pinagdaanan nyo, take it as it resonates nga. Huwag mo na ulitin. Yun ang lesson doon. Don't repeat your mistakes dito sa susunod na relationship. Para alam mo na, hindi na mangyayari muli. Kung dati napakasiloso mong tao, this time, be considerate. Ganun yung gusto kong sabihin. As an example. Okay? Now, dadating ba talaga itong new love with Capricorn? We have 2 cards. It says yes. The Empress, somebody who is really of good standard, which is what you like. An Empress, it could be another Taurus or a Libra, kung meron siyang sign nito sa kanyang chart. And another yes, which is, of course, again, yung card na kung hindi ka na magiging ganitong defensive, which is the same card as you have it here, the 7 of Wands. No? These 2 cards are the same. The 7 of Wands, you're both, parang sinasabi mo dito na huwag ka maging overprotective. Matutupad dyan kung if you bring down your defenses. Okay? Now, ano ba yung timing natin dito? Kailan papasok yung new love? Kailan dadating yung new love with Capricorn? Fall. Fall is like in autumn. Autumn starts in September, October, November, something like that.
September, October, November. Yun yung fall time. Okay? Yung dadating yung new love. Now, ano ba yung itsura ng person na inaano natin? No, ina-expect na kahit pa paano, sabihin natin ito yung characteristics niya na mamimit mo, yung new love, single. Yeah, that's very good. Matulungin. Protective. Mas bata sa'yo. Matapang. At maigsi ang buhok. Okay. So, it gives you an idea kung anong itsura ng tao, yung kanyang mga characteristics. So, I hope na nakatulong ito sa'yo. Capricorn, maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na ito. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.